tinatawag na love, courtship, and marriage. Love. Courtship. Ang courtship ay pagliligaw at pag-aasawa. Mostly sa mga tao, marami ang nanliligaw para mayroon lang siyang girlfriend, mayroon siyang kasama, may nakapayan, may kung ano, para masabing mayroon siyang girlfriend. Pero ang realidad pag sa Bible, number 1, pag ikaw ay nanliligaw, ang intent and purpose mo, ikaw ay mag-aasawa na. Ang tunay na panliligaw, namana kasi yan sa Amerika, sa Western culture, pero when biblically speaking, pag nag-umpisa kang manligaw, gustong plano mo mag-asawa. Kasi yung ngayon, ang tao nanliligaw, para may boyfriend lang siya, may kalipin, ganito, ganyan. Alam nyo na, yan ang realidad at sinira ng kaaway since sided pa. So, number 2, plano mo nang mag-asawa. Ano pa yung isa? Number 2, pero number 1 dito, number 2, lagay na natin. Plano mo mag-asawa, dapat Berean ka na sa Word of God. Bakit? Number 3, magpapastor ka na o mag-minister ka na, minister of God ka na. Ang bigat naman. Ha? Or patriarch yan. Patriarka. Kasi ang patriarka, ay parang, ngayon, bakit? Dito, halimbawa, unbeliever to, believer. Nililigawan ka ng unbeliever, ano bang plano nitong lalaki? Mapangasawa ka ba? Yes or no? Sabihin na natin, ang intent and purpose ng lalaki nung gusto kang ligawan, or hindi mo ka pananampalataya, ay mapangasawa ka. Ako mo? Papasok siya sa isang training ng tungkol sa pag-ibig, may tamang panliligaw para maging tama ang inyong kasal. Mamaya, isa-isahin pa yan pa ako ano. Bakit may Berean na tinatawag compulsion? Dito papasok ang pagiging Berean, mate-training ka sa Word of God. Mamaya, detalyihin ko ng konti yan. Marami naman, 5 years na ang alam lamang na verse is John 3:16. Nakawa? Ang Berean, talagang ang puso mo ay sa Word of God. Open ka, gusto mong patunayan. At isa nga, Brother Jem, ikaw ano pa, Janry, Mr. Carla. Marami na kayong inikutang iglesia at mabuting bagay yan. Umaten kayo rito, sa puso ninyo, alam nyo umaten, kasi lahat ng iglesia ngayon, pag nasa loob kanila, ikukulong kanila at ayaw kanilang paatinin sa iba. Dito naman, open dito na umatin ka sa iba para patunayan ang salita ng Diyos sa lahat. Yan ang adventure ng isang tunay na Kristiyano. Sapagkat ang lahat ng katotohanan ay nakakalat sa lahat ng iglesia. Bagamat sila yung mga nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Ngayon, dahil hindi naman na kayo masyadong parang alok na makipagsa isang bagay na napaganda rito, at dito pwedeng maumpisahan ang mga bagay na ito kung gusto ninyo darating ng panahon. Maski may manliligaw sa iyong iba, dahil normal yan. At yan ay ganun din sa iyo. Makinig, tumingin kayo, sila nakatingin, kayo hindi. Kaya ka manliligaw, kasi gusto mo nang maging pastor o maging patriarka. Bakit? Pag gusto mo maging pastor ng pamilya, pag nag-mag-asawa kayo, number 1, ay may pakakainin kang anak. Nakita nyo? Ang pagpapastor mo ay isang physical mo na aspeto. So, kung paano pinapastor mo ang anak mo, number 1, pag na-training ito, lalaki, kung lalaki man, magiging isa rin siyang tunay na iglesia ni Kristo. O kami, naangkin namin kaming iglesia ni Kristo rin. Ibig sabihin kasi ng iglesia ni Kristo ay mga tinawag ni Kristo. So, pag ito ay naging na-train na bilang Berean, at itong lalaki gusto na niyang mag-ministro at mag-asawa. Pag nag-asawa sila, nagkaanak, training to mahabang training to. Dinidetal dito. Ang mangyayari rito, ang magiging inyong pagpapastolan number 1 ay ang inyong mga anak. Sa isang lalaki, ang una niyang tuturuan, ang kanyang asawa. Babalik ako rito. Alam niyo kung ano-anong klase ang love. May physical, yan. May klase ng panliligaw, may text lang, nililigawan. May pinakasalan kung saan lang. Meron sa yelo, meron kinasal sa tabing kwan, kung
Ilalim ng dagat. May sa term nila sa banig. O sabihin na natin sa pari, sa ministro. Kinasal, legal, sa huwes, sa mayor, kay gobernador, kay presidente Pinoy. O, mayroon ding panliligaw na dinaan sa nanilbihan sa kanyang magulang, nagregalo ng isang kotse, nagpagawa ng isang bahay. Yan, yung mga ganyan. O niregaluhan lang isang cellphone. Hindi naman siguro binigyan lang ng isang chiclet yung nanay, eh pumayag na ibigay yung anak. Parang gano'n. At ang love nila, iba-iba. Ang ating hinahabol sa tamang LCM, pag-ibig kay Kristo ang itetrain sa dalawang nagliligawan. Ang mangyayari, ang nasa gitna nyo, walang iba kundi si Kristo. Alam mo kung bakit maraming nahuhulog ng kabataan sa fornication, binanggit ni Lima kanina? Walang training. Yung demonyo ang nagte-train sa mga kabataan ngayon. Hi. Makikita nyo kung napapanood sa TV, yung television, makikita nyo nagliligawan, palit-palit ng mga boyfriend-girlfriend. Makikita nyo kung saan-saan lang sila. Ang kanilang pagngangalunya, yung kanilang sexual desire, diretsuhin ko sa inyo, is isang tinatawag na pampalipas oras lang. Masakit pakinggan. Ngayon, kung may training kayo, gusto mong mag-asawa, mag-iingat ka. Kung Kristiyano ka, gusto mong maging banal ang iyong panliligaw at maging banal ang pag-aasawa mo. Mga babae, mga kabataan dito, hangarin nyo to, na kayo mismo ang maging panliligaw sa inyo ng isang lalaki ay banal na panliligaw. Dadaan sa hukom, dadaan sa training. Makikita nyo? Kung ito ba ay isang matinong Berean na Kristiyano, plano nyo mag-asawa at magpastor, babastusin ba niya itong babae na kanyang nililigawan? Kasi maraming mga hilaw na Kristiyano eh, di ba? Pero kung under training ka, mas sisikapin mo. Ang mangyayari dito sa isang lalaki, pipilitin niyang maikasal. Ang panliligaw niya ay ililigaw niya si Kristo. Pag-ibig ni Kristo ang ihahandog ng lalaking ito, at yung babae naman ay pag-ibig ni Kristo ang kanyang tatanggapin din sa kanyang nanliligaw na lalaki. Nakikita nyo? Ganon din sa isang babae, sa panliligaw. Ang panliligaw, kaya mayroong tatayong Kristo o kaya mayroong trainer at tinatawag namin itong counselor or hukom trainer. Ito nyo? Ngayon, yan, si Brother Permianan, isa yan sa na-train sa LCN. Nakita nyo, tinitrain yung anak nila, bata pa, nagsusulat na. May kabanan. Brother Magellan, ito, na-train sila bilang mag-aso. Siya isang nagpapastor na. Siya ngayon ang nagkakasal. Ayan, lisensyado na siya. Sino pang gustong sumunod? Ngayon, kailangan itong babae at lalaki makasal kayo muna kay Kristo sa salita. Tandaan nyo, pag totoong kasal, ito, ang pagiging Kristiyano ngayon ay parang isang laro na lang. Sa tingin nila, Kristiyano, umaten, linggo-linggo nandoon sa church. Pero ang tunay na kasal kay Kristo, Berean ka sa Word of God, ang habol mo, yung salita ni Kristo. Hindi mo habol, kaya ka ma-attend sa church dahil doon sa nililigaw mo, sa katipan mo. Minsan malilimutan, gusto ko ipatotoo sa inyo to. Nagtetext sa akin. Mayroon akong tinring na ang kapatid na to, mahusay na. Believer. Bautismado na, in Jesus' name. Ang tamang bautismo sa pangalan ni Jesus, hindi Ama, Anak, Espiritu Santo. We can prove that in the Bible. Ito babae, itong lalaki to, mahusay na. Magaling. Tuwing mayroong camp meeting, siya ay ang nananalong nagtap sa isang malaking gawain. Nakatatlong taon siyang sunod-sunod, siya ang number 1 sa lahat ng kabataan. Taon-taon hawak niya ang number 1 ng kabataan. Along the way, meron siyang niligawan na Pentecostal. Niligawan, nagkagusto, napugian sa kanya. May padalag na panliligaw. May gandaan naman siya. Tinuro itong training na to. Ngayon, dumarating ang pagkakataon, nung matuto itong babae, mga siguro may 1 taon na, medyo nang hihina itong lalaki. Nag-aalala ngayon itong babae dahil nabubuksan na siya rito sa mensahe. At tatapatin ko kayo ha, may time itong lalaki mahina, nagkahabol siya na gusto niya, medyo magkaroon yung kanyang laman ng ano dito sa babae. Yung babae parang gusto rin bumigay. Pero naaalala dito yung training, teka, hindi pwede to. Kailangan banal yung ituloy ang training. So, napuputol dahil sa session hukom, ang kanilang normal yan sa laman ng tao. Tandaan nyo, kung tinuturo ko sa inyo, itanim nyo to, hindi kayo mahuhulog. So, tuloy-tuloy, nanghina itong lalaki. Ang ginagawa na naman na nitong babae ngayon,
siya na ngayon ang nagpapalakas at nagsishare kahit magkalayo silang sex. Nakikita nyo? Pwede nauna kasi ang lalaki at nanghina yung babae. Pwede naman itong ang manghina to, ganyan ang tulungan. Hindi pa kayo pasal formally, pero ang tulungan ninyo, walang mahuhulog kay Kristo sa inyong dalawa. Nakikita nyo? Eh kung kayo pa ang nagsama, hulog tayo pareho. Oh, diba? Malalaglag na. Tayo nyo to, mga sinasabi ko sa inyo. Hindi ko nakatingin ako kay Sister Carla, eh, siya lang ang dapat pinabang nito. Diba? O, yan. So, kaya to, basta meron, tandaan nyo, mayroong nag-propose sa inyo, kay gusto nyo o hindi, huwag kayong padadaya. Pag gusto ninyo, kahit gustong-gusto nyo, huwag nyo itatago. Baka yung lalaking ito pala ay katulad nung nandaya kay Eva sa Eden, na tall, dark, and handsome. Kita nyo, kaya siya nahulog. Pogi ay. Kung talagang sa iyo yan, na training, alam mo kung siya, pugi na nga, na-train pa, sabi ng Bisaya, pugi na, na-train pa sa Panginoon, mapalad ka. Pero kung pugi, pero serpenti pala, Serpente. diba? Yan ang maski anong pugi nga, anong yaman niya, pero pag wala kay Kristo, serpente yan. Ang habol lang yan sa iyo is makalaman na pag-ibig. Pero tatandaan nyo, lahat makinig na mabuti, pag ang inyong magiging partner ay na-train, at mahal, totoong mahal niya si Kristo, number 1 si Kristo, number 2 ka lang, kanina sabi, Diyos-Diyosan, pangit naman na mas gusto ka pa niya yung kahit sa kay Kristo. Ang Diyos-Diyosan niya, ikaw. O ang Diyos-Diyosan mo, siya. Nakikita nyo, binanggit ka na. Basahin nyo yung talatang yan. Romans 1:25. Romans. O, pwede na akong plan. Magpaano kayo? Papasa mo sa Nakakuha na. O, tingnan mo. Yung sinasabi kong Pentecostal, panay ang reports nyo. 5 report niyan, araw-araw, nagbabasa siya pag bago siya matulog. O. Babasahin ko. 125 ang Romans. Open up your Bible. Uy, Yung mga kapatid mo, di ba? 20? 20 ka na. O sige, makinig. Ay po sa Romans 1:25, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed for all creation. Worship the Creator. Hindi ito hayop ha. Dan the Creator. Yung Creator. Ayan. Mas pinahalagahan pa raw yung nilalang kaysa sa lumalang. Kahit ninyo sa pagliligawan nyo, pag ang intention mo, ang focus mo laging nandito sa nililigawan mo o nanliligaw sa inyo, at hindi kay Kristo, nahuhulog kayo sa isang panibagong Diyos-Diyosan kahit wala kang santong niluluhuran. Malinaw, oh? They worship, they change the truth of God, and they worship, mas pinahalaga nila ang nilalang kaysa sa lumalang. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ay, wala naman akong santo-santuhan. Yung pala ang iyong mas paborito, yung nililigawan mo. Walang training sa akin. Walang pakialam dyan. Basta gusto ko siya. I love him. Diba? So, I hope na susundan nyo yan. Preliminary lang yan. Ang aking panawagan sa inyo ganyan, whatever group or sekta or religion, Sister Carla, kayo baka lumipat ka sa Mormon next week eh. O, di ba? Pwede ka nun eh. Amin ko sabihin, panawagan to. Kung mayroon pagkakataon bilang Malaglag kapatiran, yan text lang kayo kay Brother Menan. Menan, may naliligaw sa akin. Pwede mo ba akong tulungan? Baka parang naman, try ko lang na mag-safety ako. Paturo ako ng NCM sa inyo. Kita nyo? O, di ba lahat kayo? Lahat, hindi lang siya lahat. Tanda nyo? Baka sasabihin, di naman sinabi sa akin ni Brother Cherry na ako. Si Carla lang ang sinabihan niya eh. Kaya go ako. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay na kayo.